Balikan natin, mga kababayan. Okay, balikan natin. Sorry for the inconvenience. Okay, balikan natin. Pinalibing si Senyor. Dahil sabi ng Pangulong Duterte, para matapos na ang mga hidwaan ng pula, puti, dilaw, at matapos na ito, matigil na ang ating pagkawatak-watak, ilibing si Senyor dahil siya naman ay naging sundalo. Okay? So ngayon, pinalibing, sabi ko nga, walang utang na loob itong mga pamilya mo, Senator Amy Marcos, yung bangag mong kapatid, napakawalang utang na loob, may pamano-mano pa si Irene, okay, may pamano-mano pa kayong lahat kay Inday Sara, ang inyong mga tawag dito, pangbubudol, di ba? November of 2016, pinalibing si Senyor para matapos na ito. Sabi ni Duterte, para matapos na ang mga isyu kahit na sa kabila ni Kiko, Matching, si Risa, si Lenny, sabi pa nga ni Lenny, sabi niya parang ano daw, parang ang ginawa daw ng ang ginawa daw nitong tawag dito, ang ginawa daw ng mga Marcos dito ay parang what? Naalala niyo ba, mga palangga, kung anong sinasabi nila? Huh? Like a thief in the night. Remember that? So pinalibing, tapos gusto ni Kiko ay ipahukay. Pero nasaan na ngayon yung sumisigaw na yan? Nasaan na sila na ipahukay si Marcos Sr.? Wala na, kasi yung pala, ang mga walang hiya ay pare-pareho lang sila ng mga halang ang mga bituka na hindi sila para sa Pilipino, kundi para sila sa mga personal na interes para sa paghihiganti. Kahit na sangkot, kahit na hindi sangkot, na ilagay sa Guinness ang pamilyang Marcos, nakawatan, 'di ba? Pinatawad at binigyan ng maayos na burial si Senyor. Tayo naman nabudol, mga palangga. Nabudol ng bonggang-bongga at tayo ay nagpatawad. Tapos ngayon, ang gaganti nila ay ipapadampot si Pangulong Duterte sa ICC, which is illegal. Ayon nga sa ating magaling na abogado, okay, kay Spokes Harry Roque, ang kanilang gagawin ay illegal na pag-aresto kay Pangulong Duterte, ditong Interpol, itong ICC na yun. Dahil wala naman silang kapangyarihan na mag-aresto ng isang Filipino citizen o parang himasok sa atin the fact na wala na tayo sa ICC. Kaya napakasinungaling ni Bangag Jr. na sinasabi niya na sinusuportahan niya ang Pangulong Duterte, continuity daw, ganyan. At siya daw ay umaayon sa Pangulong Duterte na dapat hindi tayo panghimasukan ng ICC dahil may sarili tayong soberenya, eklabush. Mga walang utang na loob ang mga hinayupak. Ito ang pinakamasama sa lahat ng mga jejemon sa balat ng mundo na matapos sila sa kabila ng galit ng mga dilawan noon. Di ba? Nagdesisyon ang Pangulong Duterte na sinabing, sige, ipalibing na yan para matapos na. Pero ito mga inayupak na to dahil sobrang ganid talaga, sobrang sama, ay gustong burahin ang Pangulong Duterte, ang mga Duterte, sabi ko nga sa political arena o political spectrum. At ito talaga ang gagawin nila. Last year pa lang sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga Duterte at lahat ng mga kritiko, lahat ng mga supporters sa mga Duterte ay gusto nilang gurgurin. Recently, di ba? Nagkinasuhan ni Trillanes. Okay? Si Pulong at si Pulong kinasuhan din siya. Okay? So, ang author nito lahat si Liza Tanas. Ganito kawalang hiya to mga ginayupak na ito mga kababayan, na dapat sila talagang doon na namumuhay sa Gimpierno. Hindi dyan sa Pilipinas, sa Gimpierno, kasi Gimpierno ang mga binibigay sa inyo. Like now, ang nangyayari sa Davao 12 hours ago, yung mga SWAT na nakapaligid doon sa KOJC, doon malapit sa airport, di ba? Ng Davao. Nagda-random check sila at doon sa mga properties ni Pastor Cabolo, hinaharas ang mga kawawang miyembro ng church.
Nakita ninyo, nasagot na rin yan ng ating mga magagaling na abogado na pwede silang kasuhan, pero wala silang takot sa kaso kasi kaya nilang baliktarin ang tama, kaya nilang magsinungaling. Kaya ikaw, Senator Bato, I'm telling you, nagpa-interview ka na sinasabi mo, masama loob mo dahil nangako sa'yo si Bangag Jr. na hindi niya hayaan na makapasok ang ICC. Oh, ba't ka nagpapaniwala? Ang sabi ko sa'yo, Senator Bato, hindi ka gusto ni Lisa at ng mga yan. At yang mga yan, kahit gusto ka sa una, kapag wala ka ng silbi, wala ka ng gamit o nag-criticize ka sa kanila, kaya kang ipagurgor. Kaya sabi ko sa'yo, ipatawag mo si Lisa Ahas sa Senado dyan sa PIDEA Leaks na yan. Okay? Anong sabi mo? Lumigiyak. Okay? So ano ang sinasabi mo, Senator Bato, ha? Hindi ka kasi nakinig sa amin. Ang sabi namin, ipatawag mo si Lisa Araneta Marcos sa PIDEA Leaks dahil siya ang itinuturo o pinangalanan ni Picoy, na alias Picoy, di ba? Ni Romy, doon sa video na si Lisa at si James Kumar ay gustong o sila ang magiging tagagurgor kay Agent Morales. Anong ginawa mo, Senator Bato? Ano sabi mo, hindi na muna natin ipatawag yan. Ganyan-ganyan, hindi naman natin pinoprotektahan ng presidente. Imagine mo, Jotang Genemes, bakit nabubuisit ako sa iyo, Senator Bato? Pagkakataon mo na, ikaw na nga lang yung kakampi ng mga Duterte, pangkampi ng bayan. Diyan sana, doon sa PIDEA Leaks, pinangalanan na si Lisa ay gugurgurin si Morales, pwedeng ma-atake sa puso o masagasaan, di ba? Sabi mismo ni alias Picoy, anong ginawa mo? Ayaw mo ipatawag. Wala namang immunity ang bruhang yan. Ayaw mo ipatawag kasi wala kang balls. Now gawin mo, ipatawag mo. Alam mo, ayaw ko. Naniniwala pa rin ako sa iyo, Senator Bato, nakakampi ka ng tama. Pero kung ayaw mo ipatawag yan, kayo nila Jinggoy yan, Junggoy. Dalawa kayong mga puti ang itlog. Lahat kayo mga puti ang itlog. Mga buwisit. Ha? Ikaw, Senator Bato. Total, ikaw pa rin naman ang chairman dyan. Ha? Ikaw pa rin ang chairman dyan sa Committee on Drugs na yan and Public Order. Ikaw pa rin. Di ba? Hindi ka pa tinatanggal. Bakit hindi ka magbukas bakit hindi mo ipagpatuloy? Imagine mo, nakaligtas ang isang Indiano sa kanyang kaharapin na kaso na mastermind at kasabwat siya ni Lisa para sana magpagurgur o sana, magpagurgur kay Morales kung ito ay hindi pumayag sa kanilang kagustuhan na magpabayad or what, di ba? Ano ngayon ang napala mo? Hindi ako natutuwa na ikaw ay mapahamak, di ba? Kasi naniniwala ako na you're still with the Duterte. Okay? And you're still for the truth. Pero dun sa moment na yon, nung hindi mo pinatawag si Lisa, kaya binolja ka namin. Ikaw ngayon, tumayo ka. Huwag ka nang magpauto-uto dito sa mga bangag na ito. Huwag ka nang umasa, Senator Bato. Sinuportahan kita. Para may nangyayari ngayon na wala na naman yung Facebook ko. May nangyayari na naman palangga. Alright? So, but anyway, hayaan mo na. Ha? Asan ka ngayon? Ipatawag mo. Imagine mo mga kababayan, pinangalanan ng First Lady at si James Kumar na kapag hindi pumayag si Morales ay yung dalawang yon ang mastermind para ipagurgor ang isang Pilipino na katulad ni Morales. Nag-failed ka, Senator Bato. Ikaw, Jinggoy Estrada, pinakontempt mo si Morales. Asan kayong dalawa ngayon? Asan si Robin Padilla? Mga wala kayong balls. Diba? O mag-wish na ba kami? Sana kayo ang unahin gurgurin ito. Pero ayaw namin ng ganyan eh. Ang gusto namin manindigan kayo. And now yung tao, okay, yung dating presidente, si Pangulong Duterte na pinilit na linisin ang mga durugista, mga pulburoni katulad ni Kuting, and now sobrang bumabalik. Saan kayo pupulutin? O pera-pera lang kayo, mga lintik kayo? Ha? Pera-pera lang kayo? Kaya ayaw nyo, takot kayo sa isang my God, ano ba yun? Okay lang ba ako dyan, palangga? Alright. Ano sabi? Warrant of arrest ko?
In your dreams. In your dreams. Ha? Sabi ko kasi itong jutang generous Lisa na to, yung inayupak na yan, nireport ko na sa FBI yan, at hindi kita uurungan, Lisa. Ikaw ba nga, hindi ko iurungan, kahit may Romanian taga-gurgur pa kayong dalawa, kayong mga yawa mo. Kayong dalawa ang manggugurgur, mamamatay gurgur. Kayong dalawa ang salot sa lipunan. At ikaw naman, Amy Marcos, ayan, nasa likod ka pa ngayon ni Inday Sara. Hindi ko alam kung anong plano mo sa buhay. Yung magsasalita ka ba? Kailan ka magsasalita ng kapatid mong Apple Boronic? O antayin nyo pa yung susunod na video. Antayin nyo pa ang susunod na video? Gano'n naman kayo eh. Kayo dyan, yung mga nanonood. Okay? Antayin nyo pa yung authentication. Di ba, libibang kukuha nyo naman lahat yan. Lahat yan ibibigay sa inyo. Sige, magpakyut muna kayo dyan. Mag-ano muna kayo. Magtiis muna kayo sa kahirapan. Bahain na uli kayo dyan. Pag umulan, ganyan. So, yun na lang muna ang gawin ninyo kasi parang okay lang sa inyo na bangag itong presidenteng ito. Okay lang sa inyo na si Lisa ay kidnapper. Okay lang sa inyo na si Tambaloslos ay nagdo-donate ng $2 million sa Harvard. Pero yung kanyang bayan, wala kayong malamon, walang mga pang-aral ang inyong mga anak, pero nag-donate sa Harvard ng $2 million. Okay lang sa inyo na si Lisa ay kumukolekta sa mga gambling institution, sa PAGCOR, okay lang sa inyo yan, multi-million yan. Sabi ko nga, baka 70% o 80% of the budget nasa kanila na eh. No wonder gusto nila akong ipagurgur. No wonder gusto nilang ipadampot si Pangulong Duterte, ipadampot ka ba to, ipadampot lahat ng mga allies ninyo. E dinamnamin ninyo. Pero I don't think magwawagi ang mga yan. Oh. Yeah, walang nameplate. Sabi ni Floren, Miss Maharlika, sa Amerika kapag yung police walang nameplate or badge number, lawsuit agad at millions of dollars yung settlement sa city, di ba? Yes. Pero dyan sa Davao, ang mga buwaka ng inang mga polis, meron bang mga polis na alagad ni Marcos Jr.? Ito, tignan natin ito. Nangyari ito. Ito. Nakaganyan sila. Nakaparang mga Sparrow unit ba tawag doon? Parang nakaganon sila o para mga hold-upper, naka-cover na ganyan. At hindi mask yung suot nila, parang malaking ganyan, para talagang nagmamas sila. Tama ba yan, mga kababayan? Ikaw kung matinukang nakikinig sa akin, tama ba na itong mga pulis na ito nag-serve and protect daw, na paikot-ikot dyan sa mga establishmento ng Davao, pero nakatago sila, wala silang badge. Anong ibig sabihin yan? Yan ay, ang ibig sabihin, ready silang manggurgur ng tao. At pag nang bratatatat sila sa inyo, tataka sila, hindi mo nga lang na, syempre, kahit videohan mo, mahirap i-identify kasi halos ang mata na lang ang nakalabas. Then, walang badge. Ano ang intensyon ng mga pulis dyan sa Davao? I-provoke ang mga KOJC members. I-provoke nila pag meron isa dyan na talagang hindi napigil yung kanyang galit, tapos yun ang gagamitin nila na mag-ngingitil ng buhay dyan. Yan. And I hope hindi mangyari sa inyo. Dahil yung iba sa inyo dyan na mga halang ang kaluluwa, na mga dilawan, pulawan, ay okay lang sa kanila kasi mga lutang kayo eh. At yung iba, mga bayad ni Lisa Tanas, lumalamon, bawat butil ng nilalamon nyo ay galing sa kaba ng bayan. At itong mga ginayupak na gobyernong ito, ng bangag na ito, walang tigil sa kakahakot ng pera ninyo. Kaya sabi ko minsan, kung pwede nga lang, tunawin na lang lahat ng mga dyan lahat ng mga politiko, tunawin na lang sila lahat at palitan ng bago ng bata. By the way, mga kababayan, abangan nyo after nito ay meron tayong interview alas 8.